Mabiyahe ba kayo papasok o palabas ng Pilipinas ngayong Holy Week? Abay, huwag kayo papabiktima sa scammer, ha? Mic check, mic check. Mic check. Meron ako nakitang mga nag-o-offer ng assistance for e-travel registration sa iba't ibang social media posts. Pero ang napansin ko, itong link. Pero kakaiba itong link na ito dahil naniningil ng $52 o halos 3,000 pesos. Meron pang ang link na halos 5,000 pesos per e-travel registration. Ito na yung part kung saan tayo magfa-fact check. Ayon sa Bureau of Immigration at makikita sa kanilang websites na ang e-travel ay dapat libre. Walang bayad. Zero. And this is what is alarming. Napakarami ng likes and shares nitong post na ito. Hindi ko na lang i-share dito dahil, online etiquette, huwag tayo mag-share ng mga peking sites o kaya mga peking impormasyon sa social media. No. Ang tamang website, etravel.gov.ph, at ganito dapat ang itsura ng website na mapupuntahan ninyo. Madali lang siyang i-fill out at hindi kayo aabot ng 5 minuto dito. At aabangan ninyo ang confirmation sa inyong email. Kaya, importante na may working email kayo o yung gumagana na email address kapag gagamit kayo ng etravel.gov.ph. At ang bagong feature na napansin ko, nagulat din ako dito, kailangan ng photo. So, nag-ayos ako ng konti, pero syempre hindi nagaanong makeup. Kukunan lang ng photo at aabangan ninyo ang confirmation sa inyong email. At kung may makikita pa kayong ganitong panloloko sa social media, ay i-report nyo yan sa CICC o yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Hindi na kailangan ipakita ang QR code sa immigration officer dahil may kopya na sila nito. Kaya tandaan ha, libre ang e-travel, laging mag-fact check online at huwag magpapaloko online at offline. Pero hindi libre ang bakasyon. O ngayon pwede ka na ulit mag-relax, ikaw nang bahala sa itinerary at ako naman ang bahala sa travel tips. Kaya, don't forget to share, subscribe at ugaliing mag-fact check online. Mag-iingat po kayo lagi. Bye! Tandaan ha. Kaya tandaan ninyo ha. Teka lang.